Handa na ba kayong ipaglaban ang ating konstitusyon? Handa na ba kayo nayanigin ang Senado? Hindi tayo pwedeng iwalang hiya ng mga yan. Kitang-kita naman, malinaw na malinaw sa ating saligang batas. Pagdating ng articles of impeachment dito sa Senado, anong gagawin? Trial! Hindi remand, hindi dismiss. Anong ibig sabihin ng trial? At ano yung iniintay ng sambayan ng Pilipino? Walang iba kundi yung pagpepresenta ng ebidensya, yung pag-aayin ng mga exhibits, at pagko-cross-examine ng mga testigo. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa nila ginagawa yan? It does not take even a grade 5 schooler na basahin yung konstitusyon at makikita niya agad doon magkaroon ng trial sa impeachment ni VP Sara Duterte ngayon at ngayon din. Alam nyo, sa ingay, sa lahat ng mga gulo na nangyayari ngayon, maraming nakakalimot kung saan nanggaling ang impeachment. Ang impeachment complaint na yan ay hindi lang po gawa-gawa ng kung sino-sino. Ang impeachment complaint na yan ay nakabase sa mga papeles na inimbestigahan ng Kongreso na lumalabas na may kung ano-ano mga pangalan. Mary Grace Piato, Marian Rivera, meron pa raw Jose Jocno Jr. At ngayon, sasabihin ko na sa inyo hindi ako yon, hindi mansinitsan ako tumanggap dyan sa mga buwisit na confidential funds na yan. Dapat yun ang kailangan natin tutukan. Ilabas nila ang ebidensya para mismo ang sambayan ng Pilipino, ang ordinaryong mga mamamayan ang maghuhusga kung talagang nagkasala si Vice President Sara Duterte. But alam nyo, all is not lost. Kasi dapat bigyan din natin pugay yung Fantastic Five. Diba, yung 5 senador, 3 sa kanila ay senadora na bumoto laban sa pag-remand ng impeachment articles. At para hindi tayo magkamali, unang-una syempre, at proud na proud ako sabihin, kasama ko siya sa akbayan. Palakpakan naman natin si Senadora Risa Ontiveros. Susunod naman si Senator Grace Poe, Senator Nancy Binay, Senator Sherwin Gatchalian, at si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Kailangan po, kahit pagod na tayo, kailangan tuloy-tuloy yung pagsisigaw natin dyan sa gusali na yan. Sundin nyo ang konstitusyon ngayon! Sundin nyo ang utos ng bayan! Maraming salamat po. Sara Duterte! Malakad ba ang politika o nakaupo o nakahiga? Nakaupo, nakahiga o nakahilata? Yun po, pangit man pakinggan ang politika sa Pilipinas, parang prostitute, nakahilata, naghihintay ng highest bidder. Chis Escudero, are you a prostitute? Are you a prostitute? You 18 senators na binalik sa Kongreso yung ibinigay na sa inyo. Di ba? May ganyang mga kwento. Sa Amerika si Trump na-involve sa isang prostitute. Nanireklamo siya kasi mababa ang kanyang bigay. Pero si Chis Escudero mukhang maganda ang bigay sa'yo. Sino kaya ang bugaw ni Chis Escudero? Sino? Sa tingin nyo, may bugaw yan? Sa tingin nyo, tumanggap yan? Sa tingin nyo, nagpagabit yan? Ano ang dapat gawin sa mga senador na prostitute?
Hindi nila kailangan ibenta ang sarili, pero mas malala pa sa pagbenta ng sarili, ibinibenta ang ating bansa, ang ating kinabukasan. Apoy ka na, ninaantok pa ako. Nalalanding ko lang sa aeroplano, galing makakilos, hindi makausad, hindi makapaglakad, hindi na misyonaryo dahil nasasanay sa masarap na buhay. Nagsimula yan kay Pope Francis. Ang unang salita ni Pope Francis sa mga pare, sa mga kardinal, sa mga obispo, get out! Lumabas kayo! Lumakad kayo! Puntahan nyo sa mga gilid-gilid, sa mga dulo-dulo ng lipunan, ang mga mahihirap at pinagmamayaan. Jesus Cordero, pumupunta ka ba sa mga mahihirap, mga maliliit, sa mga gilid-gilid, sa mga sulok-sulok, o hindi? Sino pinupuntahan mo? Yung bugaw mo. Kung sino ba ng bugaw mo, Cheese? I challenge you. Ikaw si Mr. Teka-Teka. Sawa na tayo sa mga senador na teka-teka. Wala nang ginawa kundi upuan ng batas, upuan ng proseso para ang justisya at katarungan ay hindi maibigay sa taong bayan. Mga walang kwentang senador, teka-teka kayo! Ano ang dapat gawin sa mga prostitute na senador? I-rehab, tanggalin. Ano kailangan gawin sa mga teka-teka senador? Turuan, tumakbo, maglakad, kumilos. Kiss! Matanda ako sa iyo. Nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, kasama ka ba doon sa tinatawag na Spice Boys? O kasama ka sa mga Old Spice? Nung panahon na yon, sila Barbers, sino pa ba yun? Si Mike Defensor, pati si Subiri, tumakbo tayo paikot ng Mendiola para patalsikin si Gloria Macapagal Arroyo. Pero kayo, ngayon, nandyan kayo sa Senado para harangin ang isang proseso magpapalaya sa atin sa mga kapo at sa mga dinastiya. Bakit? Dahil ikaw, Cheese Escudero, mga Escudero, dynasty kayo. Ang problema natin ngayon, hanggat hindi nawawala mga dynasty sa bansang ito, mananatiling Senado ng mga teka-teka, ng mga prostitute, ang mga nagliliko sa ating bayan, pero hindi kayo, hindi ako, hindi ang mga maliliit at pinagliliko na nila, kundi ang mga bugaw ng lipunan ito. Kaya sa pagtatapos, tinanong ako ng media kanina, ano mensahe mo kay Sara Duterte? Pareho rin sa mensahe ko sa kanyang tatay. Magpasalamat ka, Digong, na nakulong ka. Dahil si Laila de Lima na hindi dapat makulong, pinakulong mo. Pero ano nangyari kay Laila? Tumapang, tumibay, at pinalaya ng Diyos ang walang kasalanan. Kaya ikaw, Digong, hindi ka palalayain dahil ikaw nagkasala sa aming lahat. At ikaw, Sara Duterte, kayong mga nagrarally kung saan-saan, malinis ba si Sara Duterte? Hindi ba siya nagdakaw? Hindi ba niya kilala si Piatos? Ano pangalan nun? Mary Grace Piatos. At kung sino-sino pang dinadawit niya na binibigyan raw niya ng allowance mula sa DepEd, pati si Marian Rivera. Kung sino-sino pa, pati mga walang kinalaman ay nadadawit. Bakit? Nauubusan na kayo ng pagtataguan. Sara, eto ang ayaw mong mangyari. Kaya ang mga walang kwentang senador ay inyong ginagamit para matakpan ang katotohanan na nagdakaw kayo, pumatay kayo, nagtaksil kayo, umalis na kayo dyan. Magandang umaga po.